Filipinos is not really divided sa mga panahon ngayon. Kasi pag sinabi nating divided, it means maaaring kalahati ng mga Pilipinos ay sumusuporta kay Tatay Digong. The whole world is now witness to what Filipinos stand for. The majority of Filipinos are shouting to bring back our former President Duterte. Huwag na nating pilit linlangin ang sambayanan. Kitang-kita naman kung gaano karaming tao ang nagmamahal kay Tatay Digong at sumisigaw na ibalik natin sa ating inang bayan. Hindi kami mangmang. Hindi kami tanga. Pati yung mga nabigyan nyo ng ayuda, tanggapin nyo na sa panahon ngayon, nasa kalsada at iisa lang ang kanilang sinisigaw. Yun ang pangalan ni Tatay Digong. Itong pagkikipaglaban namin o paninindigan namin ngayon, hindi na lang ito basta politika o para kay Tatay Digong. Ito'y para na rin sa pagiging tunay na Pilipino. Dahil ang tagal nating inasam na makalaya sa kamay ng ibang lahi. Tapos ngayon, yung isang Pilipino at dating presidente ng ating bansa ay itinapon para ipalitis sa mga dayuhan. Daang taon na sinakop tayo ng iba't ibang mga dayuhan. Pero pinilit na lumaban ng ating mga bayani para sa ating kalayaan. Tapos ngayon, ito yung ginawa nyo sa isang Pilipino, sa dating presidente, na ginawa lamang ang nararapat para masigurado niya na ligtas ang kanyang mga mamamayan. At ang naging basihan nyo lamang para itapon yung dating presidente na walang ginawa kundi siguraduhin ligtas ang kanyang bayan, ay yung maigit 40 katao na binibintang nyo sa kanya mula 2011 hanggang 2019 na wala namang matibay na basihan. Talaga ba? Talaga bang yun lang ang dahilan kung bakit mas pinili nyong ipalitis ang isang Pilipino sa mga dayuhan? O talagang planado lahat ng ito para ma-eliminate nyo si Tatay Digong o ang mga Duterte sa politika?
At papaano namin kayo papaniwalaan kung ang mga nakikita namin ngayon na sinasabi niyong biktima ng EJK ay mga tanim. May mga tao na nagpatunay na yung mga litrato na nakikita nila na bitbit-bitbit na mga tao na gustong makita si Tatay Digong na nagdudusa ay tinanim lamang at hindi ibig sabihin na yung mga tao ngayon na sumisigaw para kay Tatay Digong ay mga tanga, mangmang o mga bobo. At lalong hindi kami utak kriminal dahil lamang sumusuporta kami at sumisigaw kami ngayon o tumatayo kami para sa isang tao na sinasabi niyong maraming pinatay, maraming inosente ang dinamay niya sa kanyang kampanya kontra droga. Tandaan nyo, yung mga sinasabi nyo o binibintang nyo kay Tatay Digong ay bintang pa lamang hanggang ngayon. Wala pang napapatunayan dyan. At para madiin nyo siya ng todo, pati yung mga namatay sa kasalukuyang administrasyon ay sinasama nyo sa sinasabi nyong EJK. At kung bakit nasa kalsada ngayon karamihan ng Pilipino, kasama na kaming mga OFW na nakikipaglaban para sa kanya dahil nung panahon ni Tatay Digong, nakita namin ang pagbabago ng Pilipinas. Naramdaman namin na ligtas ang aming kapaligiran. Yung pag-aalala namin bilang mga OFW sa mga pamilya namin, nawala. At nung panahon niya, napakasarap sabihin na isa kang Pilipino. Kaya ano man ang sabihin nyo, murahin nyo man kami sa mga comment, tawagin nyo man kaming tanga, tawagin nyo kaming bobo, pero maninindigan kami. Hindi kami titigil na sumigaw, tumayo, para kay Tatay Digong hanggat hindi siya pinapauwi sa ating inang bayan. At hindi kayo bulag. At pilit namin kayong iniintindi dun sa mga sentimento nyo tungkol dun sa mga nadamay sa kampanya kontra droga. Pero hindi nyo rin may tatanggi sa mga nakikita ng mata nyo, sa mga napapanood nyo, na karamihan ng Pilipino ay mahal pa rin ang ating dating presidente. At karamihan sa mga Pilipino ay naniniwala na ginawa lamang ni dating Pangulong Presidente Duterte ang kanyang alam na paraan para panatiling ligtas ang kanyang sinasakupan. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. At katulad ng sinabi ko, bilang isang Pilipino, hindi ako titigil na ipagkalat lahat ng mga magandang nagawa ni Tatay Digong sa ating bayan. Kaya katulad ko, laban lang. Huwag tayong tumigil hanggat hindi nila ibinabalik sa ating bayan ang ating dating Presidente Duterte. Ingat kayo palagi mga boss. See you next vlog.